Ang magandang hapon po sa inyo, Sir Efren, tsaka si Ma'am Luz Biminda. Kasal na po ba itong anak nyo na si Ma'am Catherine? Opo. May bata po ba sila, sir? Meron po. Ito naman, sir, yung kanyang husband ay si Sir Denver Lingayo. Opo. So, ngayon, sir, sila ay, saan sila nakatira, sir? Umuupa po yung anak ko ng talagang binabayaran niyang kwarto po sa Jones. Okay, so bali nagre-rent, sir, yung anak ninyo, tapos doon nagtitira yung pamilya nila. Opo. Saan yun po, sir? Sa May Isabela po ba yun? Opo. Nung October 1, sir, bago ba ito nangyari, sir, ang na-contact nyo na po ba yung anak niyo si Ma'am Catherine? May mga sinasabi po ba siya nga anong ginagawa sa kanya ng husband niya? Binubugbog siya ganyan? Opo. Ano po by the way, sir, trabaho po ni Ma'am Catherine? Isa po ay nag-straight food po. Meron po siyang kulong-kulong. Okay, so street food vendor. Ito naman si Denver, sir. Ano po yung kanyang trabaho? Gumagawa po siya ng pandesal dati. Tsaka po balot, vendors po. Nagro-rolling po sa dati. Okay. So meaning, sir, hindi lang, sir, unang beses to, sir, nga binugbog ni Sir Denver si Ma'am Catherine. Kasi sabi niyo nga, madaming beses, sir, nagrereklamo sa inyo yung anak ninyo, sir, nga lagi siya binubugbog. Opo. Ang magandang hapon po sa inyo, Ma'am Catherine. Kamusta po ba kayo ngayon dyan, ma'am? Okay naman po, sir, ngayon. Ilang years na po ba kayo kasal nitong si Sir Denver? 8 years na po. 8 years. Okay. Apo. Sa duration ba na 8 years, ito ma'am, lagi ka ba binubugbog nitong ni Denver? Sa loob po ng 8 years, may mga time po na sinasaktan po niya ako, pero yung iba po kasi hindi ko na po pinaparating sa barangay kasi inaayos ko pa po, ganyan. Pero ngayon lang po talaga ako lumapit kasi talagang malala po yung ginawa sa akin. Ito yung nung October 1, yung sa may video, ma'am. Ito yon. Opo, sir. So, nung lumapit kayo sa inyong barangay, ano po yung sinabi ng inyong barangay? Bali, sa una ko pong nilapitan sa pulis po eh. Okay. Ang hiningi ko na lang po sa barangay is yung, yung Protection order? protection order na lang po yung binigay po nila sa akin. Kailan ka, ma'am, lumapit dito sa barangay, ma'am? Kinabukasan din po yun, sir, nung sinaktan po ako ng asawa ko nung gabi. Okay, so no October 2. Nung lumapit po kayo, ma'am, sa may PNP, sa may WCPD, ano po yung kanilang sinabi sa inyo po? Sinamahan naman na po nila ako agad magpa-medical, tapos ayun po. Sampahan po sana ng kaso si Denver, kaso kulang pa po ako ng mga kailangan para masampahan po siya ng kaso. Ano pa daw yung kulang, ma'am? Bali yung sir, yung PSA, pero ngayon po, dahil hindi naman po ako nakakuha pa ng PSA ng marriage contract namin, yung old na lang po yung ginamit. Ngayon po, inaasikaso na rin po. Okay, so bali basically marriage certificate na lang. Pero actually, ma'am, ang kahit nga ito follow nyo yan since may anak naman kayo ni Denver, so meaning, you are in a dating relationship, you are also in a sexual relationship, pasok pa rin yan sa vowsy, ma'am. So nung binugbog ka niya, ma'am, ni Denver, tsaka pa ilang ulit na beses na yan, ma'am, masasampan talaga siya ng kaso, ma'am, at tsaka hindi na kailangan hintayin pa yung marriage certificate, ma'am. So, pero don't worry, ma'am. Tutulungan po kayo at tsaka sasamahan kayo ng team ng Wanted sa radyo ni Senator Idol Raffy Tulfo para po lumapit tayo sa PNP at tsaka ma-report yung police blotter, may akyat na yan agad sa prosecutor para may isampa yung kasong vowsy laban dito kay Denver. Kasi pasok naman, ma'am, hindi na kailangan ng marriage certificate. Also, we can also file ang crime for serious physical injury o less serious physical injury. Depende po, ma'am, sa inyong kalagayan. So, nung binugbog ka ba niya, ma'am, mga ilang beses ka po ba parang hindi makapagtrabaho, nahihirapan ka? 2 days po, sir, halos 3 days na masakit po yung katawan ko, pero pinipilit ko pa rin po magtinda, sir, kasi ako lang naman po inaasahan ng mga bata. Wala naman po kami aasahan sa kay Denver po, kaya kailangan ko po magtinda. 3 araw po. 2 days po ako. 2 araw po akong halos lumpo na nakahiga lang po sa higaan. Okay po, naintindihan po namin, ma'am. So, masama yung pakiramdam nyo pero pinilit nyo, ma'am, para pabuhayin yung inyong pamilya. So, isa ka po talaga, ma'am, na hero sa inyong family. Kaya kailangan talaga mapanagot ito yung husband nyo nga si Denver. By the way, ma'am, saan po ba ngayon si Denver, ma'am? Ngayon, sir, ang alam ko po, nandun po siya sa lugar nila, sa Alicia po, sa Barangay San Pablo po, sa Alicia Isabela. Kasama nyo bang inyong mga anak, ma'am? Opo, sir, nasa akin lang po silang 3. Yung barangay protection order ba, ma'am, hanggang kailan daw valid? 15 days lang po, sir. Bali, nag-start po siya nung October 2. Okay. So, bago yan matapos, ma'am, para maiakyat naman to, ma'am, sa may korte, para mabigyan din ng mas mahaba, ma'am, yung TPO pa. Yung valid for 30 days, tapos pwede ma-renew.
since delikado nga yung kalagayan ninyo pag andyan sa paligid si Denver. So ngayon andun siya sa kanilang family home, sa bahay ng mga magulang niya? Apo, sa bahay po ng tatay lang po niya. Ang huli lang po niyang sinabi sa akin, kapag daw po hindi ko tinuloy yung kaso sa kanya, babalikan daw po niya ako. Okay, Sabi so po niya sa akin. So, ayan po. So, isama natin yan sa mga ebidensya, ma'am, pag mag-file ka ng blatter report para masampa na siya, ma'am, ng appropriate charges. Aside sa vowsy, baka may iba pa siyang mga pwede makaso. Kasama na din, ma'am, of course, yung physical injury. Good afternoon po sa inyo, Sir Denver. Hello po, sir. Yes. Ano po ba yung ma-explain niyo or masasabi bakit niyo to binubugbog yung asawa niyo na si Ma'am Catherine? Sir, sumusobra po kasi, sir, sa salita po, Pero sir, kahit na sir, wala ka pa rin karapatan sir mangbugbog sir ng isang tao. Alam mo naman sir na hindi mo pwede sir ilagay sa kamay mo ang batas. Yung pananakit sir ng iyong asawa sir ay masasubject ka sa vowsy. At saka yung parusa niyan sir, matagal-tagal na pagkukulong sir. Naisip mo ba yun sir bago mo ginawa? Matagal ko na po yan, sir, alam. So matagal mo na ba siya binubugbog? Hindi po. Kaya nga po hindi ko po binubugbog, hindi po ako nananakit dahil alam ko po niyang batas na yan, sir. Paano mo sir sinabi sir hindi mo sir nanakit o binubugbog? So nung tawag mo dun sa video kanina pinapakita nga parang bugbog na bugbog tapos may mga litrato pa nga na may mga sugat ito si Ma'am Catherine. Sir, napuno lang po ako. Itutuloy ko po yung kaso sa kanya. Yun lang po yung gusto kong sabihin sa kanya, sir. Itutuloy ko po yung kaso sa kanya. Kasi sir, kung hindi po ako nakatakbo ng oras na yun, papatayin po talaga niya ako. Buti po nakatakbo ako. Okay. Pag sa mga ganyang bagay, ma'am, nga parang may threat sa buhay niyo, ma'am, baka mapasok pa yan, ma'am, as attempted na homicide. Opo, sir, Diba? kawawa po yung mga anak ko. Ako lang po yung inaasahan ng mga anak ko at wala pong aasahan sa kanya. Kahit isa, wala po talaga. Gusto ko siyang makulong. Yung nakita ko sa anak ko na yan, parurusahan ko siya. Anak ko lang bumubuhay sa mga anak niya, katagal niya siya nawala. Nagpapakasarap lang siya sa kanyang pinuntahan. Hindi niya binubuhay yung mga apo ko. Hanggang sa pumupunta ako, tinutulungan ko yung anak ko. Dinadalan ko ng pera. Tinutulungan ko yung anak ko. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin niya sa anak ko. Itutuloy ko sa kanya yung ikukulong ko siya. Hindi ko siya patatawarin. Sumusobra ka na, Denver, ha? Kabait namin sa'yo. Sa totoo lang, gusto ilagay ng mga anak ko yung batas sa kamay nila. At may mga asawa din silang pulis, pero sabi ko sa kanila, pabayaan mo, meron pa si Sir Tulpo. Gaano ka nalang puntahan kung sakali, pero binipigilan ko. At may pangarap yung mga anak ko. Kaalam mo ba, hindi ko pupuntahan si Sir Tulpo ba? Bahala ka sa buhay mo. Hindi mo ba alam, ayali amin, ito lang yung kay Sir Tulpo? Mayabang ka pa? Mabubulok ka sa kulungan, tandaan mo. Kung ano yung nararapat na parusa sapagkat masyadong masakit. Yung anak namin, hindi namin sinasaktan. Kinuha niya, bubulugin na lang niya. Tapos ganyan pa gagawin mo. Mapakawalang hiya mo. Lahat ng pagbibigay, pangunawa, inuunawa ka namin. Ilang beses na namin pinahiwalay sa iyo, anak ko, pero ayaw kayo hiwalayin, alang-alang sa mga anak niyo. Masyado kong balasubas eh. Sir, sa totoo lang, sir, ayan, saksi sila. Yung si Denver at si Catherine, naikulong na yan, sir, Naikulong na yan. Pero sabi ng anak ko, nanay, bigyan pa natin ng ilang pagkakataon. O sige, bahala ka dahil naaaba ako sa anak ko. Nanay, ayokong maging, yung hiwalay sa asawa. Masirang Ano po ba, pamilya. ma'am, yung reason bakit daw siya nakulong dati, ma'am, si Denver? Nahulihan siya ng baril sa styro yan na nagtitinda siya ng balot. Ayan, alam ng mga pulis yan. Pero ang ginawa ko, humingi ng tulong sa akin yung anak ko. Hiningan ko lahat yung anak ko. Tapos kung saan pa sila nanguha ng pampiyansa sa kanya. O di nakalabas, sir. May kaso pa siya sa John, sir. May kaso pa. Hindi pa tapos. So may ongoing pa tong kaso? Oo, sir. Meron pa, sir. Mas at least ma'am, alam natin yun, ma'am. Pag yung isang tao, ma'am, may kaso pa ongoing, tapos gumawa ulit ng panibagong kaso, ma'am, may tinatawag dyan na recidivism eh. So, baka mas malaki, ma'am, yung parusa nito kay Denver. Denver, tanong lang namin, ano po ba yung reason bakit mo to binubugbog yung asawa mo na si Ma'am Catherine? Ano po ba yung ugat nito? Lagi ako, sir, akong kinukumpara sa kayo, ibang lalaki, sir. Ma'am Catherine, ano po ba to yung sinasabi ni Denver daw? May lalaki ka ba?
Naku sir, Opo, sir, kahit po minsan hindi po ako nalalalaki, mga anak ko po'y kasama ko. Tumira pa po ako sir sa Nueva Ecija noon. Alam po ng magulang ko, kasama nila Okay. ako naghahanap buhay sir. Okay. Wala po akong pahinga, wala nga po akong day off sa trabaho. Sila lang po yung kasama ko noon. Hanggang ngayon sir, wala po akong pahinga, walang day off. May bagyo o wala, naghahanap buhay ako sir. Sabihin po niya sa akin may lalaki ako. Hindi na po siya naawa sa akin. Yun lang naman kasi sir yung problema niya yung hahanapan po niya ako ng poproblemahin niya. Sige po, Samantalang Ma'am ako, sir, Catherine. yung problema ko. Narinig po namin, Ma'am, yung inihinanakit. Ikaw, Denver, kung wala ka man plasang ebidensya o maakusar dito sa kay Ma'am Catherine, dapat pigil-pigilan mo na dapat yung ginawa mo bilang ama, bilang asawa, dapat tinulungan mo si Ma'am Catherine para buhayin yung anak mo. Hindi yung tipo bubugbugin mo pa yung asawa mo. Nakawawa na nga, di ba? So, dapat lang sa'yo talaga maparusahan ka. So, Ma'am Catherine, ituloy na po yung kaso na to. Apo sir. Okay. So, yung possible talaga to, ma'am, na may sampa dito kay Denver, syempre yung vowsy, plus pa yung ang info na binigay nyo nga may pending pa pala tong kaso doon mismo sa Jones Isabela. So, at least alam natin, mas matagal po yung makukulong siya. No, maghimas reha siya ng matagal sa ginagawa niya, no? Hindi talaga tama na mananakit ka ng isa mong kapwa-tao, lalo na sa asawa mo. Tapos andyan pa yung mga anak nila, mga bata pa, di ba? So hindi siya naging mabuting imahe po na bilang tatay at bilang husband sa kanyang mga pamilya. So dapat lang tayo maparusahan to. Police Master Sergeant Lizelle Makapulay. Ma'am, good afternoon po ulit sa inyo. Good afternoon po, attorney. Yes, ma'am. So, ma'am, ayun po, ma'am, narinig natin kwento. Tapos may video pa, ma'am, na binubugbog nga, kitang-kita, na binubugbog ni Denver, yung kanyang asawa na si Ma'am Catherine. At saka hindi lang to unang beses. Marami na ibang pang beses, binigyan na siyang pasensya. And there is actually a pending case laban dito kay Denver nga nag-bail lang, no, sa tulong ng pamilya po ni Ma'am Catherine. So, with this, ma'am, ang tutulungan po, ma'am, ng Wanted sa radyo, kasamahan to si Ma'am Catherine, yung mga gulang. Ilapit po sa yung tanggapan, ma'am, para maisampa talaga yung kaso laban dito kay Denver, ma'am. Yes, attorney. Actually, naka-prepare na po ito. Papunta na po sa, i-refer na natin po sa piskalya ngayong araw po, attorney. Okay, yes, ma'am. And then, ma'am, may sinabi po sa amin si Ma'am Catherine na hinintay pa daw yung PSA marriage certificate parang file. Actually, ma'am, di na po kailangan yan, ma'am. Kasi sa mga kaso po na vowsy, hindi naman requirement, ma'am, yung PSA marriage certificate. So, kaya, ma'am, pag mamaya, pag sinama na to, ma'am, ng team, kasama po yung complainant, idiretso na to, ma'am, isampa yung kaso, ma'am. Laban po, ma'am, sa kay Sir Denver. Actually, attorney, kompleto na po yung attachment niya. Meron na yung medical legal. For filing na po talaga ito, attorney. Kasi pirmado niya na po Alright. yung Sige po, ma'am. statement niya. Salamat po sa magandang balita yan para at least, ma'am, maibigay na natin, ma'am, agad-agad, ma'am, yung hustisya. Kasi karumal-dumal yung ginawa po ni Denver sa kanyang asawa and nakakaawa din tingnan po yung mga magulang ni Ma'am Catherine na si Sir Efred at si Ma'am Luz Viminda na binubugbog yung anak nila. Sila nga minamahan nila yung anak nila tapos ibang tao bububugin lang yung anak nila. So masama po sa kanilang ang feelings yon, no? Sa kanyang emosyon. Sige po, ma'am, maraming salamat po sa inyo, Police Master Sergeant Lizelle, and sasamahan po namin sila punta sa tanggapan. Ma'am Catherine, baka may message po kayo, mensahe para po sa inyong nanay at tatay? Ayun po, nagpapasalamat po ako sa kanila kasi, Nay, Tay, salamat po kasi mamalasakit kayo sa akin. Ayoko man sana humantong sa ganito pero wala, hindi ko kayo mapigil din kasi nakikita niyo yung sitwasyon ko. Kayo yung nakakakita ng kalagayan ko. Yung mga paghihirap ko. Hindi yung nakikita ng asawa ko. Yung mga gutom tsaka pagod na dinaranas ko sa pagtatrabaho, hindi niya alam yun. Kayo lang yung makakaalam. Kaya salamat. Kap Elma Sabiniano, good afternoon po sa inyo, Kap. Sasamahan po, ma'am, ng team ng Wanted sa radyo. Ang puntahan po si Ma'am Catherine tapos dalhin sa inyong tanggapan para po, ma'am, matulungan po natin na maisampa tong kaso. Tulungan din papunta po sa PNP, ma'am. Sige po. Schedule. Maraming salamat Yes po, ma'am. And maraming salamat din, ma'am, sa mabilis ninyong action at saka nabigyan nyo ng barangay protection order agad si Ma'am Catherine. Opo. Sige Opo. po. Thank you, ma'am. So, ayan po, ma'am. Tutulungan po kayo, ma'am. Salamat, sir. Sige po. Salamat. Salamat Thank you, din, ma'am, sir. sa inyong tiwala, ma'am, sa kay Idol Rafi Tulfo. Sige, sir. Thank you po.